Welcome again to my virtual mini diary. This time, hindi ito yung usual na magko-commute ako papasok ng work. Dahil today, ang Bicolana Millennial ay 30 years old na. Sa vlog nga na to ay didiscuss ko rin sa inyo yung mga financial saving tips ko ngayong 30 years old na ako. Ito nga pala yung nag-work sa akin. Kaya disclaimer lang po, ito po ay based sa sarili ko lang pong experience. Pero bago tayo mag-discuss yan, balik muna tayo dito sa mga kaganapan kung anong nangyari sa mismong araw ng birthday ko. Hindi nga pala sana ako magli-leave sa aking work. Pero sabi ng senior ko, mag-leave na daw ako para hindi ko naman daw kailangan gumising ng maaga sa birthday ko. And yes, tama nga siya. Dahil marami pa naman akong extra leave, kaya naman nag-file na lang ako ng leave. Is sa province naman yung family ko, yung magulang at iba kong mga kapatid. Nag-decide kami ng boyfriend ko na kami na lang magsa-celebrate muna. At 1 month pa nga lang bago yung birthday ko, sobrang nag-crave ako sa mga Vietnamese na pagkain. Especially doon sa noodle soup nila. Nakatikim kasi ako niyan dati nung hindi ko pa naman afford. Meron lang kasi sa akin ng libre. At lately talaga, hinahanap-hanap ko yung lasa niya. Yung sobrang lambot ng noodle. Tapos ang sarap ng lasa ng sabaw. Yung merong mint. Tapos may toppings na munggo sprout na fresh. Tapos may lemon. Ay, perfect yung lasa. Beef brisket nga pala yung halo nun. Meron ding meatballs. Na sobrang kakaiba ng lasa at napakasarap niya. At idagdag mo pa yung tendon. Kaya naman mas lalong sumasarap. At ito nga pala yung sinasabi ko na soup. At dito nga pala sa Powa at Mai Tai kami pumunta sa BGC branch para makakain ng soup na yun. Bali gabi na nga kami pumunta dito dahil may work pa yung boyfriend ko. Pagkadating niya nga ng alas 5 galing sa work ay dumiretso na kami dito sa BGC. At bandang mga alas 6 ay nakarating na rin kami. At ito nga pala yung mga orders namin. Yung drinks ko ay mango shake. Kanya naman ay iced coffee. At nag-order din kami ng breaded tofu, ng pork and shrimp Vietnamese roll with peanut sauce. And wala talaga akong masabi sa soup nila. Sobrang sarap. And by the way, small size lang pala yung bowl na yan. Pero napakalaki niya sa personal. Tipong kahit yan ang order mo, sobrang busog na busog ka na. Satisfied talaga yung cravings ko kasi sobrang sarap ng soup. Napakabilis din pala nila mag-serve kaya hindi ka magugutom sa kakaantay. Kaya sulit yung total bill na umabot ng 1,000 plus. By the way, paminsan-minsan lang kami nag-explore ng medyo mahal na pagkain ng boyfriend ko. So ito na nga yung mga saving tips ko. Number 1, kung working ka at pumapasok ng opisina, palagi kang magbabaon ng lunch. Kumain ka na rin ng almusal sa bahay palagi kang magdala ng tumbler para pag nauhaw ka, hindi ka bibili ng mga bottled water. Pangalawa, wag kang lalabas ng gutom. Dahil kapag gutom, ay marami kang makikitang gusto mong kainin. Number 3, dapat meron kang expense tracker. Tina-track mo lahat ng lumalabas na pera sa bulsa mo. Pang-4, palagi kang magsisave kahit kaunti every cut-off. Pang-5, bawasan or iwasan ang pagbili ng mga coffee at iba pang drinks. And yan lang muna yung masishare ko for today's video. Thank you for watching. Bye!